Bago pa man nagsimula ang digmaan sa pagitan ng US at Israel laban sa Iran, ay marami na ang nagtatanong kung tutulungan nga ba ng Russia at China ang Iran ngayong inaatake na ito ng Israel at US? Gayong ang tatlong bansang ito na China, Russia at Iran ay kilala na bilang magkaalyado sa mahabang panahon. Hindi lang dahil sa pagkakapareha ng kanilang paniniwala, kundi dahil na rin sa pagkakapareho ng kanilang pananaw at paninindigan na salungat sa mga ninanais ng mga taga-kanluran, lalong-lalo na sa bansang Amerika. Madalas nating napapanood at nababasa sa mga balita na ang bansang China, Russia at Iran ay palagi na lang binabanata ng maanghang na mga salita at minsan ay mga banta pa ng pakikitigma mula sa mga bibig ng mga naging presidente ng Amerika na siyang nakakapagbigay ng kalituhan sa mga ordinaryong mamamayan ng bawat bansa. Nahirap mapagtanto kung ano nga ba ang dahilan ng alitan ng mga bansang ito. Langis, pera, teritoryo, alin nga ba ang totoo? Well, sa video na ito amigo ay ating alamin kung tunay nga bang hindi tinulungan at iniwanan na ng China at Russia ang Iran ngayon laban sa mga pag-atake ng Israel at US. Sa kabila ng pagpapakalat ng US ng kanilang mga hukbong pandigma na kinabibilangan ng mga warships at fighter jets sa paligid lamang ng bansang Iran, ay marami ang nagtataka kung bakit tila hindi man lang nakitaan ng pagkasindak ang mga leader ng bansang Iran sa mga ginagawang ito ng Amerika. Bagkus ay naglabas pa ito ng matapang na pahayag na palulubugin nito ang mga warships ng US na nakaposisyon sa iba't ibang lugar sa Middle East. Isang pahayag ng Iran na mas lalong nagpapainit sa ulo ng mga lider at opisyal ng militar ng Amerika. Sinabayan pa ito ng muling panghihimasok at pagpaparamdam ng mga presensya ng hukbong dagat ng Russia sa karagatan na sakop ng Iran, na ayon sa lumabas sa mga ulat na ang Russia, China at Iran ay magsasagawa ng isang maritime exercise drill sa karagatan ng Iran bilang bahagi ng mga pagsasanay ng kanilang mga mandaragat sa mga operasyon sa pagsagip kontra terorismo mula sa isang na-hijack na barko sa katubigan malapit sa katimugang Iran at karagatang Indiano. Isang ganap na nagbibigay duda at katanungan sa mga opisyal at lider ng militar ng US kung nagkataon lang ba ang mga ginagawang pagsasanay na ito ng Iran, Russia at China, na tila ba sinasadya ng Russia at China na puntahan ang Iran sa panahon kung kailan nakahanda ng sasalakayin ng US ang Iran. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Tehran, Moscow at Beijing ay matagal nang nagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay sa mga baybayin ng Iran sa loob ng ilang taon. Ngunit sa pagkakataong ito ay tinaguriang smart control of the Strait of Hormuz ang pagsasanay. Dahil dito ipinapakita ng Iran ang kanilang mga kakayahan sa pagpapaputok ng mga anti-ship cruise missiles sa mga target, paggamit ng mga unit and drone at submarino ng IRGC, na tila ba sinisindak nito ang US gamit ang kanilang mga kakayahan at kagamitang pandigma. Ibinida din ng Iran sa kanilang ehersisyo ang paggamit nila ng mga armadong drone na may kakayahang makipaglaban sa mga target sa himpapawid at dagat na nakadeploy ng maramihan. Subalit hindi nito idinitalye kung ilang libo ang bilang mayroon ito ang Iran, at nanatiling sikreto din ang mga pangalan at teknikal na detalye nito. At habang kasalukuyang ginagawa ang pagsasanay na ito, ay naging kontrobersyal at usap-usapan din noon ang pagsasanay na ito ng China at Russia. Dahil matapos talikuran ng Russia at China ang Iran noong nakaraang taon nang bombahin ng US at Israel ang mga nuclear facilities ng Iran, ay tila bumabawi na ngayon ang Russia at China sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang buong suporta sa Iran sa mga panibagong banta ng US at Israel na aatakihin ang Iran kapag hindi ito papayag sa mga nais ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. Samantala, sa pagdating ng mga barkong pandigma ng Russia at China sa karagatan ng Iran, ay marami ang nag-aalala na maaring malaking gulo ang magaganap sa mundo kapag itutuloy ng US ang mga binabalak nitong pag-atake sa Iran. Dahil tiyak na hindi din magdadalawang isip ang Russia at China na atakihin din ang mga hukbo ng US, na tiyak na hantong ito sa isang malawakang digmaan. Gayunpaman, kahit na alam na ng marami na mangyayari talaga anumang oras ang mga kinatatakutang digmaan ng karamihan, ay inihayag naman ng isang opisyal ng Russia na ang kanilang pakay lamang sa pagpunta sa Iran ay upang magsagawa lamang ng isang pagsasanay sa karagatan ng Iran kasama ang China. Ngunit ang ilang mga opisyal ng militar na
eksperto sa digmaan ay hindi kumbinsido sa mga pahayag na ito ng Russia at nagbigay pa ito ng mga opinyon na kung mananatili sa karagatan ng Iran ang presensya ng mga barkong Ruso at Chino ay maaaring magiging komplikado ang gagawing pag-target ng US sa Iran at kung magtatagal ang mga barko ng Russia at China sa lugar ay maaaring makompromiso ang mga plano ng US at mapipilitan itong gumawa ng mga panibagong hakbang na masisigurong hindi madadamay ang mga barko ng Russia at China. Pero ang tanong ay tutulong nga ba ang Russia at China sa Iran laban sa mga pag-atake ng US? Karamihan sa mga nagsasabi na hindi tutulong ang China at Russia sa bansang Iran dahil kilala na ang mga bansa na ito na may sarili ding mga agenda at may kanya-kanyang problema na kinakaharap sa kanilang bansa. Habang may mga iilan din ang nagsasabi na posibleng tutulong ang Russia at China sa Iran pero hindi sa pagkikipagbakbakan. Nakikita ng mga eksperto na kung pagbabasihan ang bilang ng mga barko ng Russia at China na pumunta sa Iran ay hindi ito sapat para makipagpalitan ng bala sa US dahil tiyak na kukulangin ang mga ito kumpara sa puwersa ng US na nakadeploy sa reyon. Ayon sa ulat, 2 corvette na barko lang ng Russia ang dala ng Russian Navy na sinasabing wala itong kapantay para sa isang grupo ng mga carrier strike ng US. Ang isa sa mga corvette na tinutukoy ay ang RFS Stoichkov na kargado ng missile at may fork radar system na medyo malapit lang ang saklaw. Hindi nito mabibigyan ng Iran ng anumang kapaki-pakinabang na paunang babala tungkol sa anumang nakabinbing pag-atake ng US. Sa kabilang banda, sa detachment naman ng Chinese Navy ay medyo naiiba. Ang Type 052D destroyer na naglalayag sa Iran ay mayroong di umanong isang sopistikadong AESA radar na bukod sa pagiging long range ay maaring magbigay sa Iran ng ilang kapaki-pakinabang na datos. Sa madaling salita, magsisilbi lamang itong espiya na mga ngalap ng impormasyon kapag inaatake ng US ang Iran. Ganoon din ang Russia, kung saan ang mga nasabing impormasyon na makukuha ng Russia at China mula sa US ay ipapasa naman ito sa intelligence ng Iran na gagamitin para sa kanilang depensa at opensiba. Ito ay isang ligtas at madiskarteng paraan ng Russia at China sa pagtulong sa Iran na nakikita ng mga eksperto sa ngayon dahil alam mismo ng Russia at China na malaking panganib ang kasasangkutan nila kapag direkta silang nakikipagkumprontasyon sa US. Habang nagpapatuloy naman ang digmaan ng Iran laban sa Israel at US, ay isang kaduda-dudang hakbang naman ang ginawa ng Beijing, kung saan ay dineploy nito ang kanilang higanting barko na Liaowang-1 sa Golpo ng Oman malapit lamang sa Iran, kung saan ang nasabing barko ay may kasama pang 2 sasakyang pandagat na Type 055 cruiser at ang Type 052D destroyer ng People's Liberation Army Navy. Isang operational formation na hudyat ng determinasyon ng China na protektahan ng isang high-value intelligence asset na nakaposisyon sa loob ng observational range ng isang live battle space ng Middle East. Ang nasabing barko ay isa o manong espiyang barko na pumasok sa serbisyo noong 2025 at sinasabing ito ay may dalang mga natatanging kagamitan na may kakayahang subaybayan ang mga paglulunsad ng missile at subaybayan ang mga sistema ng depensa ng missile. Taglay umano ng barkong ito ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang sistema ng sensor na in-install ng China, kabilang na ang iba't ibang sistema ng radar, pati na rin ang mga kagamitan na elektronikong paniktik at isang optical telescope. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, ang mga long-range electromagnetic intelligence sensor ng barko ay maaaring magbigay ng maagang pagtuklas ng mga galaw ng sasakyang pahimpapawid ng US at Israel sa buong teritoryo. May kakayahan din umano itong subaybayan ang mga emisyon ng radar, mga koridor ng pag-refuel sa himpapawid at pati na ang mga plano ng grupo sa pag-atake gamit ang carrier strike na siya umanong nagbibigay daan sa mga tagaplano ng Iran na mahulaan ang mga pinaplanong pag-atake ng US at Israel at kaya naisa sa ayos ng Iran ang kanilang pag-deploy ng depensa sa himpapawid at paglulunsad ng pag-atake. Sa madaling salita, ang barkong Liaowang-1 ng China ay hinihigop nito ang mga datos ng bawat US carrier strike, destroyer, F-35 at mga radar sites sa Middle East na ipinapasa ito diretso sa intelligence ng Iran. Naisa umano ito sa mga dahilan kung bakit mabilis na napapasabog ng Iran ang milyon-milyong dolyar ang mga kagamitan ng US na nakadeploy sa iba't ibang base ng mga bansang kaalyado nito. Nakikita umano ito ng US at alam din nila ang mismong mga ginagawa nito. Subalit hindi sila maaari magturo dahil sa isang maling desisyon ay tiyak na lalawak ang digmaan
at tiyak na mas lalong magtatagal pa kapag hahantong ito sa pandaigdigang digmaan. Samantala, inihayag naman ang China na itinuturing lamang nila ang barko tulad ng Liao Wang-1 bilang mga instrumentong sumusuporta sa lumalawak nitong programa sa kalawakan sa pamamagitan ng pagsusubaybay sa satellite at pagsusubaybay sa rocket telemetry. Sa kabilang banda ay pinagbibintangan naman ng mga taga-kanluran na kaya malakas ang loob ng Iran na magsabing kaya nilang magtagal ng ilang taon sa digmaan ay dahil tinutulungan umano sila ng Russia, na sinasabing ang Russia umano ang isa sa mga nasa likod ng pagsusupply ng missile sa Iran. Subalit ang Russia ay walang opinyon patungkol sa mga bintang na ito ng mga taga-kanluran. Ang mga balitang naririnig sa bansang ito ay abala ito sa mga bansang bumibili sa kanila ngayon ng langis. Amigo, ano masasabi mo sa topic natin ngayon? Tinutulungan nga ba ng China at Russia ang Iran? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito. Well, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, amigo, at kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo naman kalimutang i-like ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button. Maraming salamat, amigo.